Sisi Rondina aalis na sa Chocomucho, CMFT ginantihan ng Akari. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. What a heartbreaking loss once again para sa Chocomucho Flying Titans matapos ang nasimula nilang pag-angat noong nakapasok sila sa finals at nakuha ang silver medal hanggang sa may pagkakataon sa bronze medal this second All-Filipino Conference. Subalit hindi nila napatumba ang Akari as they finished 4th placer sa ligang ito. Hindi na nga hinayaan ng Akari na maulit ang Game 2 kung saan ang kanilang Game 3 ay punong-puno ng akmang pag-comeback ng Chocomucho sa mga scores na 25-15, 26-24 at 26-24. Isang straight 3 recharge sets nga para sa Akari kung saan ay nasungkit nga nila ang bronze medal. Another podium finish nga ito para sa Akari kung saan last 2024 Reinforced Conference ay nakamit nila ang silver medal. Huli na nga ang lahat sa pagbawi ng Chocomucho sa 3rd set kung saan akma pa nilang dadalhin ang laban sa 4th set mula sa back-to-back hits ni Sisi Rondina at sinamantala pa nga nito ang error ni Ivy Lacsina para magtayang score sa 22 kung saan binuhay ang pag-asang comeback ng Flying Titans. Pero umatake si Ellis Soyud ng isang sharp cross-court hit at sinundan pa ng well-placed hit ni Lacsina at tumungtong nga ang score sa 24-22. Pero muling sumagot si Rondina sa isang cross-court hit at sinundan muli ng isa pang error ni Ivy Lacsina to make the score 24-all. Habang dikdikan nga ang palitan ng rally ay nagpakawala muli ng down-the-line hit si Soyud at tinapos ni Ivy Lacsina ang laban sa isang back row attack upang selyuhan ang bronze medal. Well-deserved naman ng Akari ang bronze medal na ito matapos ang kanilang stunning 5-set reverse sweep sa Game 1 habang nabawian na nga sila ng Chocomucho sa Game 2. Samantala ay maalat nga ang conference na ito para sa Chocomucho dahil marami na namang nalagas ni players sa kanila dahilan kung bakit nagiging Rondina-centric ang team. Kaya naman nahirapan din talaga sila sa pag-convert ng mga puntos. Magiging challenging naman para sa Chocomucho ang pag-alis ni Sisi Rondina sa team dahil sa mas mahalaga at mas gusto niyang duty ng paglalaro sa beach volleyball kung saan nga ay sa inilabas na 33 wishlist ay wala siya rito dahil personal daw niyang sinabi kay Tats Sosara na mas gusto niya sa beach volleyball at hindi talaga sa indoor. Subalit wala siyang nagawa noon dahil kulang sa players kaya naman kinailangan niyang punan ang kulang. May espesyal na lugar daw talaga sa kanya ang beach volleyball dahil doon siya nakilala. Doon siya nagsimula. Nang pumasok daw siya sa UST ay nagbe-beach volleyball na siya at syempre namimiss niya ang mga taong kasama niya at nagturo sa kanya. Well, challenging talaga ito for Choco pero gaya nga ng sabi ay kung may aalis ay may panibagong dadating. Kaya naman sa nababalitang pagdating ni Ea Laure ay magiging buhay muli ang team at syempre baka makarecruit pa ang Chocomucho ng mga magpapadraft this coming June. Anong masasabi niyo rito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.